Hello mga kabibigo! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa mga sa YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao and Evans. Ako, laglagan na talaga. Nilaglag na mga kongresista kanina sa kalampa press con si Zaldico at pinapanigan nila si Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Of course, nahalata naman noon. Pero bakit ngayon lang nila nilaglag si Zaldico? Kilala pala nila si Zaldico na gano'n ang ginagawa, nangungurakot. Bakit hindi sila nagsalita? Bakit ngayon lang sila nagsasalita nung merong binato si Zaldico sa PBBM administration? Nako, naglaro-laro lang ba naman tayo dito? Kung hindi magsalita si Zaldico tungkol kina BBM at Martin, hindi kayo magsasalita tungkol sa kanya? Ano ba naman to? So kung alam nyo pala noon pa yung mga madaming assets ni Zaldico bilang kongresista, bakit hindi kayo nagsalita? Bakit hindi nyo kinall out? Bakit hindi nyo kinasuhan si Zaldico? Akala ko para kayo sa taong bayan. Tatahimik lang pala kayo kung hindi na, kung papabor sa inyo. Pero kung hindi na papabor sa inyo, doon na kayo nagkyaw-kyaw, doon na kayo nagpa-presscon. Ano ba naman to? Sabi ng isang netizen. Naglaga na kayo kasi booking na kayo ni Zaldico. Pero noon, si Zaldico at Martin Romualdez ang Diyos-Diyos nyo kasi hawak nila ang budget. Ngayon si Zaldico ay nagsalita, nako, tumiwalag na kayo, umalis na kayo, the boat is sinking. Heto kabibig ha. Kanina ang kailang press con na marami ding mga katanungan na sinagot nila. Kabibig, makinig tayo sa kanila kabibig ha. Let's watch this one. Parang may insertion pero wala namang sino to? benefisyong mga taga-norte. Kaya I think you doon pa lang, hindi ka na maniniwala doon na talagang insertion yun ni President. Yung sinasabi pong 100 million. Thank you. Thank you, sir. Next question natin is from Tina Panganiban Perez of GMA. Sirs and ma'am, you've known former Speaker Martin Romualdez for Correct. a long time, and former Representative Zaldico alleged that the former speaker threatened him that he will be shot if he comes home, that he will be robbed out by hired assassins. Ano pong masasabi nito? Ang alam ko kasi mga ganun po, madaling magsabi, pero you have to prove na totoo yung allegations. And I think former Speaker Martin can answer that, and alam niya na walang katotohanan siguro sa mga akusasyon na ganito. I think ito yung sinasabi po namin from Lakas because we're talking about our party president. Ito po yung sinasabi namin sa Lakas na kung pag-uusapan po natin itong issue ng corruption na ito, dapat po base po yan sa verified na facts at base po yan sa mga ebidensya. Huwag mo natin gawing plataforma ito na drama. Na kumbaga parang soap opera na alam mo niyo po yung mula sa puso na napanood niyo po yun. Parang ganun yun eh. May kalaban sikat yun eh, si Lina, tapos ginagawa ang lahat para mapatay yung mga kalaban niya. I mean, this is only happen in movies eh. I think my suggestion is baka sobra at ang tagal niya sa ibang bansa, wala na siyang ginagawa at nanonood na lang ng Netflix. I mean, it's something that only happens in the movies eh. And kung ako tatanungin, I think the speaker, having served the House of Representatives for more than 3 years, all of us can testify that he has no inch of violence in his system. In fact, inaano nga eh, wala akong kabayo-violent itong tao na to. I can say that, no, for someone who has been working closely. I think DS Puno can also say that. I can also say that. Wala pong So hindi violente si Martin. So binasura nila yung sinabi ni Zaldico na tutukan siya, sabihin bang bang si Zaldico. Diba? Tapos sa sobrang panonood ni Zaldico ng mga Netflix, kaya nakagawa ng script. Nakawawa naman si Zaldico noon. BFF silang lahat ni Zaldico. Mahal na si Zaldico. Palagi nilang sinasabi na si Zaldico, ganito, ganyan, kasama si Martin Romualdez. Pero ngayon, laglag bala. Violente sa sistema ng former speaker. That's why the entire house voted him twice as a speaker. Dahil alam po namin kung gaano po ka-steady na kanyang leadership at yung serbisyo po niya na gustong mangyari sa taong bayan.
Next question is from Mela of PTV4. Ano kayang katanungan? Ang tagal ng PTV4 ha. Unang-una, wala yung tao dito eh. Mhm. For an investigation to start, it has to be, you have to have a sworn statement Sworn para statement. ma-cross-examine ka, para ma-check yung mga ebidensya mo. And any judicial or other quasi-judicial bodies, even Congress, cannot start an investigation by a mere video. Kung paano naman yung pauwi si Zaldico, alam naman niya may threat ang buhay niya. Ito talaga ang palagi nilang counter sa mga sinasabi na guilty si Martin Romualdez. Sabihin talaga nila yung video ni Zaldico, invalid yun eh. Dapat kung talagang gusto ni Zaldico na magkaroon ng katarungan at kung totoo ang kayong sinasabi, umuwi siya sa Pilipinas, mag-take out siya, panotaryuhan niya yung affidavit, yun palagi ang mga sinasabi nila para maging safe daw, para daw na di umano, maklaro ang kaso. Sabi naman ng PCO, handa naman silang tulungan si Martin Romualdez. Ang DOJ, handa naman nilang protektahan si Martin Romualdez. Diba? I mean, si Zaldico pala. Well, also, they will protect Martin Romualdez as well. So, paano ko mag-iimbestiga kung wala yung tao dito? So, there's no specific instructions. And it's very clear from the start, no, sa pag-upo ni Speaker Boji, na we submitted to the jurisdiction of the ICI. And to the members that were mentioned na involved sa flood control, everybody submitted to ICI. Lahat sila nagpakita, lahat sila nag-submit ng documents, lahat sila willing to be investigated. So that is a sign of, kumbaga, good faith Correct, part correct. of the members of Congress. So, again, babalik tayo doon kung gusto niyang patunayan lahat yan. He has to come home and submit a sworn statement for any investigation doon sa mga allegations niya na imbestigahan ng kahit na anong body, even Congress. And kumustahin ko na lang din po, how's the morale sa House of Representatives ngayon given na may mga idinadawit nga po ng mga kongresista and even dito sa video ni former Congressman Zaldico, nabanggit nga si former Speaker Martin Romualdez. Kumusta po yung morale at performance ngayon ng House despite all this happenings po? Despite all this, parang lahat kami, we try to focus on the job of a legislator. Siyempre parang masama rin na naririnig namin all the accusations against us as a member. Kasi nagtatrabaho po kami talaga sa legislation and masakit po na nadja-judge kami, nadja-generalize. When if ever there's something, sigurado naman kami na may nangyari talaga because of the involvement of Chair Zaldico. So siguro meron a few dyan na damay, pero sana naman hindi yung ma-reflect on all the members kasi alam ko with all the members nakikita ko po sino po yung talagang nagtatrabaho and we really focus on really working on legislation and things na kailangan para sa bansa. Alam nyo, hindi na namin sana papansinin ito eh. Di ba? Kasi puro malabo yung mga kwento niya eh. Di ba? For example, sabi niya, yung presidente kinausap si Secretary Pangandaman at si Undersecretary Bersamin para puntahan siya at makiusap na magsingit ng 100 billion na projects, no? Masyado na siyang bilib sa sarili niya. Sinong presidente ang kailangan makiusap sa isang committee chairman sa House, no? At hindi naman niya kayang i-deliver lahat yan. So bakit sa papakiusapan ng napakaraming makapangyarihan na tao,
'di ba? Para gawin yung hindi naman niya talaga kayang gawin. So number one, yun, medyo malayo talaga yun sa katotohanan, ano. Pangalawa, wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na to. Di saan galing yung mga eroplano? Saan galing yung mga helicopter? Laglagan Mga bahay niya sa Europe at kung saan-saan. Laglagan na. Saan galing lahat yun? Yung hotel niya. Saan galing yun? Ala, ba't ngayon na kayo nagsalita? Dapat noon pa. 'Di ba? You're asking saan galing. Kaduda-duda pala. Ngayon lang kayo nagtanong. Wow. Sa daming nangyari sa Pilipinas, hindi yun yan na-imbestigahan yung biglang yaman, biglang madaming asset si Zaldico. Ngayon lang na nagkaroon ng istorya, revelation, pasabog si Zaldico. Ito ilang buwan bang nagstay si Zaldico sa Amerika or sa ibang bansa na tahimik lang, nagpa-doktor? Bakit hindi ka nagpa-press con? Na, Zaldico, ito pala yung kayaman si Zaldico, ito yung mga assets ni Zaldico. Dapat imbestigahan natin, nalaman namin na ito pala si Zaldico, ganito, ganyan. Kasi that time, si Zaldico hindi pa nagsalita against the government. Hindi pa nagsalita against Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Hindi pa idinawit ni Zaldico si Martin Romualdez at BBM. Pero ngayon, nagpasabog si Zaldico, ngayon na kayo nagsalita. Asking these assets of Zaldico. Ano ba naman yan? Naku, parang pinagluloko lang tayo nito Ngayon lang kayo nag-react. Mga kongresista kayo, para kayo sa bansa, for accountability and transparency. Alam nyo pala, itong mga ginagawa ni Zaldico, bakit kayo tahimik? Diba? Bakit kayo tahimik at ngayon na kayo nagsalita? Anong point? Diba? Dapat pakita niya kung saan. Kasi talagang kung iisa-isahin mo yung mga sinabi niya, talagang parang hindi ka makasagot dahil napaka-imposible. Di ba? So ganun. I think ihambing natin yung sitwasyon sa kung anong sinasabi niya. No? Meron ba tayong listahan ng kanyang properties? I think, yan may listahan. Parang may tinignan namin kung ano yung mga properties niya talaga. Alam niyo yung mga eroplanong nando sa kanya? Ay, hindi gawang biro yun, mga $36 million yung isa. Ayun na pinag-react. Yung mga helicopter na lang, ang mamahal niyan. Hindi yan kaya kahit na ng mga malalaking kumpanya sa Makati. Alam mo yun? Kung ihambing mo, compare mo yung anong nasa kanya, doon sa ibang mga napakalaking mga kumpanya, lamang pa siya So, saan ang galing lahat yan? Kung yung mga malalaking kumpanya na ang tagal ng natatag, di ba? Big industry leaders cannot afford what he is showing, di ba? So, ano yan? Milagro? Sana naman ang galing yan? So, ang dami kasing sinasabi niya na parang mapapatahimik ka na lang kasi imposible talaga. Hindi mo alam paano mo sasagutin dahil ang layo talaga sa katotohanan. Tapos ito tayo, nagpapaliwanag tayo paano siya nagsisinungaling. Nako, talagang ang hirap kasi pag ng tao nagsalita ng walang kabase-base, mahirap i-debate yun. Di ba? Pero yung mga sinasabi ni Zaldico, may mga naman siya, mga dokumentong pinopost sa kanyang Facebook fan page. Baka hindi alam ng mga kongresistang ito. Dapat, if you're asking for evidences of Zaldico, may mga pasiuna siyang evidences. Kung sana na-discuss din ninyo yon, na-discuss ninyo, na-explain sa mga tao, diba? Ito na tayo, naglaga na talaga kabibig. Mahirap. It's so hard to argue with somebody who is talking crazy. So crazy na si whatever argument you have will have no relation to the truth. Wala siyang kinikita, nakiusap sa kanya yung presidente. Ay nako, parang hindi talaga pwede yung ganyan. Okay, before I recognize Earl and the UNTV, may follow-up questions muna against si Tina Panganiban. Yes, go ahead. Sorry po sir, patanong lang po ng office ko. Any reaction po dito sa sinabi ni Yusek Claire Castro na nagagamit daw po si Zaldico? Ang sabi po ni Yusek, tingin ko nagpagamit si Zaldico
sa aking pananaw, tiniming ito kasi ang gusto ng mga gustong magpabagsak sa Pangulo ay mawalan Ginamit ng si Pangulo. Zaldico. Kaya maaaring Nagpagamit, bahayin ito. ginamit. Ako lang, personal na pananaw ko to. Pinangakuan na kapag kami ang nasa pwesto, mapalitan ng Pangulo, hindi ka uusigin. Reaction sa panels po natin? Kung ako, ayoko sasagot dyan. Kasi personal But opinion. sa akin naman, di ba kanina sinabi ko, the reason why nagkakaroon ng ganitong klaseng opinion, it's because you also go back to the issue eh. Ang issue kasi it's not only about cleaning the government, it has also something to do with the current political system and trend that we're having right now. Di ba? So, kaya nga sinasabi ko, kanina po, in-explain ko po sa inyo, I think it's convenient for former Congressman Saldic to point out, to throw the blame to the one who's more authoritative, in terms of power and mandate. So that's the speaker and that's the president, so that he can appear as the least guilty, someone who has been used, for the benefit of a certain individual, which in this case, according to him, is the president. Kama nga yung sinabi po ni Manong Ronnie, imposibleng maniwala din po ang tao na sasabihin mong wala kang kinuha pero does not reflect to the current, the asset that he has. Point. It's clearly, to me, it's clearly preposterous to say that you have not gained anything from that kind of transaction when in fact your asset speaks of the exact opposite of what you're claiming to be, no? So tatanungin mo talaga, so bakit napaka-convenient ituro siya? So definitely, somebody has to benefit from all of this. From all of this revelation that he has. So with the current political trend, that's the reason why nandito po kami, ang party leaders, is to offer the public, and not only to call for sobriety, but also to reaffirm our commitment to truth and to the rule of law. Kasi may mga ongoing pong ICI ngayon, may mga legal procedures and proceedings kung paano po dapat natin ibabato ang ating mga aligasyon. True naman talaga, may ICI. Pero, yun na nga ang question ko eh. Ngayon lang kayo nag-ingay tungkol sa mga assets ni Zaldico eh. Alam nyo pala yung matagal na yan eh. Alam nyo, walang bulag-bulagan lang kayo. Diba? Bilang congressman, you will never ask or someone or ano ba to, ang daming assets parang ito lang yung sahod ng isang congressman, bakit may ganitong klaseng mga assets meron siya? Ngayon pa iimbestigahan yun na, it's because yun na nangyari. Sumabog na. So yan kabibig, yun ang mga parte ng video, press con kanina ng mga kongresista. May mga pino-point out naman sila na tama din na playing safe si Zaldico. Sinabi niya na na wala siyang nakurakot. Well, in fact, marami siyang investment, marami siyang mga material na nakikita. Sabi nila. So, sabi din ni na makakabenepisyo daw dito, yung mga gustong paalisin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kabibig. So yun ang nangyari ngayon. Kung lahat po tayo, gusto natin mapabuti at mapaayos ang sistema ng Pilipinas. Ang hindi lang natin pinagkakasunduan ay yung mga gagawing itong legitimate ito ng mga issues, concern at ibabato at gagawing political drama na may magbe-benefit kung sino man yon. So I think it perfectly fits where Zaldico is right now. That's why every one of us now is thinking that probably we're forming our own idea. Sino ba talaga magbe-benefit ito? Definitely not the president, but because the president is the one being accused of by Zaldico. So sino na magbe-benefit? Si BP Sara ba? Nako. Siguro si Saldi lang makakasabi niyan, no? We can all guess and speculate. Pero sa akin naman talaga, siniseryoso natin to talaga. Kasi lahat ito mga imposibleng sinasabi niya, pinag-uusapan natin parang matinong konversasyon ito, no? Wala eh. Talagang walang base talaga yung mga sinasabi niya. Parang, ano ba to? Kahit ano na lang sabihin ng tao, talagang i-analyze natin to death. Malabo talaga. Wala eh. Walang laman lahat na sinasabi nila eh. Walang laman. Imposible lahat na sinasabi nila. Kaya, kung may makinabang dyan, di ko alam. Pero, siguro, ewan ko, ba't hindi natin hingian ng mas marami pang proof, no? Yung mga nagsasalita. Diba? Kasi, siyempre, you assert, you have to prove. Diba? Ganun yun. Tama.
So, maghintay tayo kasi may mga pasabog pa si Zaldico. Sabi niya later on, mga few days from now, meron siya ipapasabog ng mga dokumento, mga videos, mga screenshots na posibleng makakatulong na i-analyze natin kung ano ba talaga ang katotohanan. So, yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.